Diba? Kanina kasi may nag-message sa paliwanag akin. eh. Oh. Oh. May nag-message sa akin, sabi, "Oy, si Cheese, may tell-all, manood ka. Dali, dali." Ginulat ako eh. Ano to, dating government official. Oh. Eh di ako naman, hinanap ko sa YouTube, nagmamadali ako, drop everything. Hinanap ko. Pinanood ko from start to finish. Sabi ko, nasan yung tell-all? Parang hindi ko nahanap yung tell-all. Parang yung kay Chabit. Yung kay Chabit, pinanood ko from start to finish. Wala naman pala. siya lang naman pala yung bagong icon ng anti-corruption at bagong leader ng kabataan. Yun lang. Tapos ito, lahat ng problema niya ay dahil kay Martin Romualdez. Diba? Ang hirap nung gano'n, no? Panoorin yung dating ex-Senate President at dating ex-Speaker nagbabanatan. Mas maganda kasi yung magbabanatan yung hindi mga ex. Diba? Oo, dapat current. Tapos ito pa nga, 'di ba sila Hindi, tsaka sila 'di ba nung nagsalita si BBM din sa State of the Nation address niya, sinabi niya, "Mahiya naman kayo." 'Di ba sila yung dalawang awkward na parang sila yung nasa likod, di ba? Oo. Palakpakin dalawa eh, no? Pero parang hindi ganun kasigasig yung pagpalakpak eh. Tapos next one na, wala na pala sila. Iba na eh. Oo. Pero talagang parang I was expecting a little bit more, a little bit lang from Cheese. Dahil parang feeling niya, eloquent siya eh. Feeling niya, very compelling yung kanyang speech eh. Pero wala naman siyang, sa bagay, ayaw siguro niya maging defensive, ayaw niya ipaliwanag yung 58 million pera binigay Heart, di ba? Ayaw niyang ipaliwanag yung alleged 142 billion na insertion niya. Ayaw niyang ipaliwanag yung bilanggit ni Yusek Bernardo implicating him into kickbacks. Ano ba? Ano yung kanya? Anong wine bar yun? 160. Cork. 160. Yun, the cork, di ba? Yun, yun ang dapat na pinapaliwanag kaysa sa sinasabi niya, lahat ito ay conspiracy. Naisip ko, pwede ba tayo mag-wind doon minsan? Conspiracy ng ex-speaker. Senator, Senator, naisip ko, ayain kita mag-wind doon sa Cork eh. Kaso, baka hindi tayo papasukin eh. Hindi, pag ako yung kasama mo, papasukin tayo. Sigurado, no? Lalo na pag ganito yung suot ko. Pero magka-level up ka rin sa damit, no? Sige. Pero afford ba natin yung wine doon? Pang ano lang tayo, pang Carlo Rossi lang tayo. Hindi, magdadala ako ng isang maleta na may laman na basura. Ha? Anong masasabi nila? Dadala, Rimowa ba yun? Rimowa? May Rimowa daw sa Green Hills eh. 4,000 lang eh. Diba yung Rimowa yun yung diba yung Rimowa yun yung luggage siya pag binili mo yung Rimowa, wala ka na malalagay kasi yung pera mo inubos mo sa maleta. Diba yun yun? Medyo. Tsaka sobrang mahal eh. Yun yung maleta, bibili ka ng maleta, ibabalot mo ng matindi dahil ayaw mo magasgasan. Diba? Ba't ka pa bumili ng maleta? Ayaw mo lang pala magasgasan, di ba? At saka yun yung maleta na alam ko, pag nakabili ka, kailangan naka-Instagram ng matindi, paulit-ulit, bawat kanto, bawat anggulo. Kasi mahal eh, kailangan ibida mo. Actually, kung bibigyan ako ng maleta na may lamang basura, no? Hindi ko itatapon yung bag. Para sa ka nakarinig ng disposable na Rimowa, di ba? Medyo mahal, no? Medyo mahal ang Rimowa. Maabot sa 100,000 yan. Oo. At saka ito, no? Tinitingnan ko tong affidavit. Affidavit. Ito nga manifestation ni affidavit eh. No? Pinirin ko, masipag ako. Ayan, no? Naka-print yan. Tsaka may notes yan lahat, oh. Ayan, no? Chinaga ako to eh. Kung lalagyan ko ng title to, syempre, nabitin pa nga ako. 30 minutes ako nag-rant, nabitin pa eh. Kung lalagyan ko ng title ito, kasi ang title niya rito, "Wag magpadala sa script at sarsuela ni Martin Romualdez." If I may suggest, siguro mas magandang title dito, "Ako lang talaga." Nakalagay, sabi niya, "Ako lang talaga." So may pag-amin. May pag-amin yun, pag ganon. Sinagot mo?
ikaw lang talaga. Tinanong mo kanina nung nag-grant ka. Hindi lang naman ikaw. Ikaw lang talaga. Hindi lang naman ikaw, 'di ba? Oh. Hindi kasi sa akin flimsy position 'yan para sabihin mo na ako lang talaga, 'di ba? Pero ingat ka, ha? Ingat ka. Pag binabanata mo siya ng ganyan, clearly pro Martin ka. Ha? Ganun 'yan. Ha? Grabe. Pag binabanata mo siya, ang linaw-linaw na pro Martin ka. No? Ganun ba? Suma, di ba? Oo. Buti na lang may mga resibo ko dito sa Fox First. Ang dami kong mga bira dito kay Martin Romualdez. Oo. Medyo lamang lang mga bira mo sa akin. Siyempre. Diba? Ikaw, Senator, duda ako sa'yo kasi hindi ka masyadong hindi ka masyadong critical kay Martin Romualdez. Feeling ko kampi ka doon. Mabalat naman. Pero bihira may emphasis ako doon sa kwan. Saan? Mga mamamatay tao. No? Mamamatay tao na magnanakaw pa. Binabalatan din natin yung magnanakaw. Pero, ayun. Anong tawag dyan? Ang tawag dyan ni Lenin? The direction of the main blow. Sino ba yung magnanakaw na tsaka mamamatay tao pa? Sama na. Yun yata yung nandun sa gallery, pinapanood yung speech ni Cheese kanina. Nakita mo? Nandun ba? Hindi ko alam. Hindi mo nakita? Nandun siya eh. Teka lang, may nagpe-perform si Cheese sa crowd eh. Teka lang, may nag-remind sa akin, Senator. Kaya, Senator, sorry. Sorry, teka lang, may pagkakamali ako. Kasi 65 paragraphs itong manifestation ni Senator Cheese. May nag-remind sa akin, si Erwin Pancho. Sabi niya, huwag mong laktawan yung paragraph 20. Basahin mo na lang, huwag ka na mag-adlib. Sorry po. Okay, basahin ko po. Basahin ko po yung paragraph 20. Diba? Yung parang si Gutesa. Napakamot ng ulo, no? Ito yung paragraph 20 na manifestation ni Senator Cheese. Hindi malayong Ginoong Pangulo, naganap din ng mga ito noong 2023 at 2024 at mga nauna pang budget kung saan ay napakaraming ghost at substandard projects ayon kay Secretary Vince Dizon at ayon mismo sa talumpati ng ating kasamahan na si Senator Ping Lacson. Ngunit marahil ay walang naglakas loob na sabihin ang katotohanan kay Pangulong Marcos o magsumbong sa kaniya kaugnay ng ilang mga bagay na ito bago ako. Bida si Senator Cheese dito. Ikaw na. Yan, di ba? Yan po yung paragraph 20. Bakit naman daw kasi siya binabanatan, no? Na pro Duterte. Di ba? Bakit naman siya binabanatan na DDS? No? Binabanatan mo ba? Hindi. Hindi naman, di ba? Although feeling ko yung mga DDS senators parang medyo nag-expand in light of this controversy. Tama ba? Nakikita ko yung optics eh. Parang parang mas dinedepensahan nga yung budget ni Sara, di ba? Mga galing sa majority na nandun, di ba? Oo. So, yung ba expansion? Hindi, mukhang dati na naman yun. Hindi, mukhang dati na naman yun. Tsaka siguro, inisip nila, malapit na mag-2028 talaga. Diba? So, marami na naniniguro. At nag-press con pa. Diba? Si Sara. Napakahalaga nung kanyang sinabi. Narinig mo kanina? Hindi ko napanood Unstable ang gobyerno ni Marcos. Napakalalim nung kanyang pagsusuri. Unstable? Unstable daw. Bakit daw? Bakit daw unstable? Dahil din sa mga corruption, dahil din sa mga naramdaman mo ba yun na unstable yung gobyerno ni BBM? Hindi. Hindi mo napansin. Nakakatawa na rin mga leaders mo, no? Talaga. Parang mga parang mga political analyst lang. Yung tipong may ayoko na, may diba?
Di ba? Yung tipong political analyst na last minute invitee o last minute insertion. Gusto ng media mileage. O sige, go ako diyan. Pagbuka ng bibig, conventional wisdom. Patay. May narinig ako na several political analysts sabi, talagang napaka-rampant ng corruption. Talaga? Malalim yun Wala tayong laban doon. Yun naman malalalim na na analysis na. Unstable ang gobyerno ng PBBM. Unstable, di ba? Baka hindi ka makatulog yan mamayang gabi na primo kung unstable na. Never ko naisip yun. Parang light bulb moment sa akin yun. Ano ba? Unstable? Diba? Light bulb. Sige. Senator. Lahat na may kagawa nito, si Martin Romualdez. Lahat ng atake sa akin, ang may kagawa si Martin Romualdez. Kung mag-usap na lang sila ng masinsinan sa Cork Bar, baka pwede silang mag-usap dyan. Pwede. Diba? Pwede. Pag-usapan na lang yan over wine. Kayo talaga, Mag-away kayo, ginagamit nyo pa yung diba? Usap na lang kayo. Ito. Unstable tuloy. May nagre-request. Gobyerno ni BBM dahil sa kanila. Ito nagre-request tong isa, si Mates Salviejo. Pag-usapan daw yung sinabi ni Marcoleta sa isang broadcaster, yung tanga. Galit na galit no? Galit na galit. Sinabi lang wala akong kinalaman dyan Sinabi lang hindi ako kasama dyan, di ba? Independent nga. Tinatanong lang naman namin yung asawa niyo Independent nga Nasabihan tuloy ng tanga. Matindi pala magalit si Senator Marcoleta. Malutong magsabi ng tanga. Yung reporter ay tinabla rin siya. Yung mga iba kasi, siyempre, ang tingin sa kanya, miyembro ng isang malaking religious group at saka senador. Baka nervyusin. Pero ito, hindi na nervyos. Tinabla siya. Oo. Tinabla. Sige, tapusin na natin ito. Yung nga lang. Narinig ko yun. Lumusot lang. Tinawag nyo kaming tanga. Tanga. Buti pa dito, pa nagsaside. Buti ba dito, pa nagsaside. Senator, pag ako nagsaside comment dito, sigurado ako tapos na Diba? Ako naman, I let you walk all over me. Hindi ako pumapala. Hindi. Ako minsan may nadidinig ako pagkatapos mo magpaalam. May nadidinig ako sa likod Gago yun Pinapalampas ko na lang talaga? Oo. Parang kasi Jesus Cordero. Ano mga hinuhugot Di na lang sagutin yung mga balat sa kanya Oo nga Pero hirap sagutin nun yung mga balat sa kanya. Kaya I can imagine na ang kanyang sagot ay offensive. Diba? Tama. Best defense is offense. Yes. Pero sana man lang gawin ng more effective. Dahil dinadaan niya yung mga style na dati nung congressman siya. Yung dinadaan niya, yung feeling niya, eloquent siya. Yung ang dami mo sinasabi pero sa dulo, wala ka naman pala sinabi. Alam mo yung mga ganon, di ba? Tsaka meron siyang in-amplify na term na ginamit ni Senator Joel Yung mema lang, ginamit din niya yun Meron siyang amplification. Yung alin? Yung, di ba, nagsalita last week si Joel, sabi niya, ano yun, mema lang? Di ba, dahil dinawit siya. Ano yung mema lang? Gumanon. So, inulit ni Senator Chishon, mema lang. Kaya dumidigay ako. Yan, mema lang. Parang sila, medyo... Well, he is in good company naman Kung uulitin niya yung sinasabi ni Joel Villanueva, parang okay naman sila. Bagay naman talaga sila magsama. Magkasama naman sila sa minority. Unless may objection ka. Hindi, okay naman sila. Shoutout pala kay Vice President Sara Duterte. Ayun, shoutout. Mukhang kung ano na yung mga sinasabi nila Sara ngayon tungkol sa tatay niya.
Talagang kino-confuse na nila yung issue dahil mukhang palabas na yung sagot ng ICC tungkol doon sa kanilang appeal ng interim release. Kaya may ano na, no? ano na lang. Oo. Mm-hmm. Pero masaya siya dahil naaprubahan yung kanyang budget na hinihingi. Oo, ang bilis ha. Nadagdagan pa yata ng konti. Tsaka majority leader pa talaga yung nagsabi, no? Ano yan, tradition, di ba? Mga ganun. Legislative courtesy, di ba? Yeah. Bagay. Buti pa sila, may courtesy no? Mm-hmm. Ano yan? Honor among thieves? Yung maibig sabihin nun? Yung legislative courtesy. Tanong lang kung yun yung ibig sabihin nun. Ha? Naubo ko dun eh. Ang saka lang punto ko, kung ako bilang isang mamamayang Pilipino, lahat naman tayo nagbabayad ng buwis, gusto nating malaman at ipatanong sa ating mga kinatawan, saan ba dinadala yung ating ambag-ambag na buwis itong mga opisyal ng gobyerno? Wala akong pakialam sa courtesy. Dapat tanongin. Correct. Pero tingin mo, saan dinadala? Hindi ko alam. Basta ayoko lang mapiatos yung aking salapi. Mukhang nakakalimutan na yung piatos. Nakakalimutan na yung tempura. Nakakalimutan na yung DepEd overpriced laptops. Nakakalimutan na yung overpriced vaccines. Nakakalimutan na yung mga 13,000 flood control projects, no, sa leadership ni Secretary Mark Villar. Nakakalimutan na yung Parmali, no? Dami nakakalimutan no? Sana man lang habang sinasariwa yung kasalukuyang mga corruption, huwag naman kalimutan 'yon. 'Di ba? Hindi pa naman ganun kalayo 'yun